unahin na natin ito si BP Inday Sara Duterte. O, syempre ang kanyang anak, na sabi ko nga, nagtataka ako sa inyo, ang daming umiiyak na mga kaalyado ni Digong magmula ho nung inaresto siya. Inaresto siya at dinala ho siya sa The Hague, Netherlands ICC Court. Maraming umiiyak na mga kaalyadong politiko, tulad nila sila Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, mga OFW, na mga DD shit, at kung sino-sino pa. Pero bukod tanging ito lang si BP Inday Sara Duterte, magmula ho nung inaresto ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III at dinala siya eroplano at dinala na siya The Hague, Netherlands ICC Court, wala man lang tayong nakita talagang kahit konting eksena, interview sa mga reporter media na itong si BP Inday Sara Duterte ay naluluha, naiiyak, nalulungkot. Wala. Ewan ko kung bakit. Kasi kung ako, halimbawa, tatay ko, ganyan, in-interview ko. Kahit ayoko umiyak, talagang hindi ko mapipigilan eh. Hindi ko alam bakit ito hindi natin nakikitaan ng lungkot, ano? O pag sinabi, Chris Ulo, baka ayaw nyo magpakita sa camera. Hindi, kahit tayo mo magpakita meron talagang ikaw mararamdamang yung alam mo yung bigat na talagang mapapaluha mata mo, yung parang hindi ka umiyak pero yung mata mo alam mo yun, paapaw na yung luha dahil kumikirit yung puso mo as in literal na kumikirot. Nakaramdam na ba kayo ng gano'n? Yung talagang yung puso mo kumikirit literal, parang may kumukurot. Diba? Siguro naramdaman nyo na yung ibig ko sabihin, di ba? Siguro naramdaman nyo na yung sa mga boyfriend, girlfriend nyo na nag-break kayo. Yan ang ibig ko sabihin. Ito basahin natin. Galit ang mga tao. Hindi umano humupa ang galit ng mga tao hanggat hindi na ibabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ng vice kasabay ng anibersaryo ng pag-aresto sa dating Pangulo ngayong Miyerkules, March 11. It is unthinkable that a government, no matter the political difference with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. Sa ADBC. Swerte pa nga ni Digong, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kahit nakakulong ho ito sa detention center ho ng ICC Court, hindi naman mukhang kulungan. Di ba pinakita kahit isang rehas, wala naman. Kahit isang bakal na nakagano sa pader, wala. Yung itsura ho ng kanyang kulungan, hindi nga pwedeng banggiting kulungan kasi nga wala hong bakal. Detention center na lang. Yung kanyang detention center, pag tinignan mo, mukha ng pang-kondo ho rito. Parang simpleng kondo na ho rito sa Makati. Sus, Mariosep. Wala. Parang nasa bahay lang din siya. Ang ganda pa ng lugar, ganda pa ng klima. Masarap ang pagkain ng ibinibigay sa kanya. Monitor pa yung kanyang health ng mga doktor doon. Nagmukha pa nga senyorito ito. Diba? Kaso nga lang, ang kalaban niya lang dito, mental. Kasi nga, mabigat din sa ganyan na walang nakakausap. At yun lang ang nakikita mo. Mabigat din. Yun lang mabigat din. Then, maswerte pa siya. Nakarating siya sa ganyang edad. Ilan taon na ba siya? 81, 82. Hindi katulad ho nung mga biktima ho ng kanyang programa at na war on drugs as nagkaroon ho ng EJK. Mga kabataan halos ang namatay. Kumbaga, nagkaroon ho ng collateral damage tulad ho ng Kian de los Santos. Isipin nyo, pinabili lang ho ng tubig kasi kumakain sila. Gusto siguro nila malamig ang kanilang inumin dahil mainit ang panahon. Inutusan lang lumabas, naka-boxer short lang. Bibili lang ng yelo. Hindi na nakabalik. Kinuha na ng mga pulis, pinagkamalan na. Pinagbabaril na. Ayaw pa sa mga nakakita. Nagmamakaawa yung bata na wag siyang barilin. Dahil bibili lang siya ng yelo at mag-aaral pa siya kinabukasan.
Ayun, according pa sa nakita, pinagsasampal pa raw. Bago ho barilin. Paano yung mga yun? Sabi ko nga, paano na lang kung halimbawa, nag-iisang anak. Tapos, yun lang yung pupwede na balang araw pag nakagraduate ng pag-aaral at nakapagtrabaho, yun lang ho yung tataguyod sa kanilang pamilya para matapos na ang kanilang kahirapan. Kumbaga, magiging breadwinner. Nawala pa, namatay pa dahil sa programa ni Digong. Paano na lang yun? Maswerte pa nga ito Nakarating ng ganyang edad. Hindi katulad ng mga biktima na yun. Napakaigsi ng buhay. Diba? Tapos kawawa rin yung mga magulang. Kasi kung halimbawa, iisa lang anak mo, namatay pa, nawala pa. Diba? Actually, may video ho yan, mga kababayan. Ano natin, baka sabihin fake news ho yung ating binasa. Pakinggan nga natin to. After the political sa ICC, CPRD, nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino galit sa nangyaring pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga Pilipino, pero hindi buong porsyento ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Liwanagin nyo, ha? Oo, yung mga nagbibigay lang ng simpatya sa inyo. Hindi Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Liwanagin nyo yan, ha? Kasi may porsyento yan. Hindi naman halimbawa 150 million ang populasyon dito, ibig sabihin 150 million din. Hindi naman ibig sabihin pati mga bata ay galit. Tuloy natin. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Ano to sinasabi ni VP Inday Sara Duterte? Wala daw basihan na kasong crimes against humanity tapos wala raw mga maayos na witnesses. Ano pinagsasabi? Ano pinagsasabi nito? Anong walang maayos na? Yung mismo mga pahayag lang ni tatay mo, ni Digong, mga ebidensya na yun. Tuloy natin. Argel Relator, GMA, sir. Ma'am, ito nangyayari yung sa Middle East. Tingin po ba ninyo kahit kapmana yung mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para mas siguro yung itas natin ng kababayan ko sa W sa Middle East? Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong... Wag na yan. Okay na yan. Ibang usapan na yan. Nagkaroon pa ho ito si VP Inday Sara Duterte ng maiksing talumpati sa nangyaring first year anniversary sa ginawang paghuli ho sa tatay niya si Digong. Panoorin natin. Pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta.
Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama natin itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang. Excuse me po. Ay, alam mo mga kababayan, kapag wala kang nalalaman sa usaping politika, ang trabaho mo lang, ang ginagawa mo lang sa bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Tapos pag nakita mo itong panawagan ni BP Inday Sara Duterte sa paggunita ho ng 1-year anniversary ng pagkaka-aresto sa kanyang tatay, pag pinakinggan mo, ang sarap pakinggan no? Parang mapapaniwala ka talaga Parang mapapaisip ka talaga na, oo nga, no? Pero kung may alam ka sa usaping politika, tapos aware ka sa mga nangyayari, dati sa panahon ng kanyang tatay ng Administrasyon Duterte, wala ito pwedeng masabi nating conflict Siguro okay yung magsalita ka ng ganyan, BP Inday Sara Duterte. Kasi lumalabas sa pananalita mo, statement mo, para bang hindi ginamitan ng proseso, due process, ang ginawang pag-aresto, pagdakip sa iyong tatay, papuntang Daheg, Netherlands ICC. For your info, mga kababayan, ito hong pag-aresto kay Digong, yung kasong yan, minana lang ho ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Nung nag-assume siya bilang presidente noong 2022. Hindi ho administrasyong Marcos, hindi ho i-final ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ang nag-file ho niyan si dating Senador Antonio Trillanes. 2017. Crimes Against Humanity dyan sa Daheg, Netherlands. ICC. Nung nang i-final niya ng Crimes Against Humanity, nung nag-file siya ng Crimes Against Humanity versus Digong, 2017, may ugnayan pa tayo sa ICC. Nagsimula ho tayong makipagrelasyon sa ICC, Pilipinas at ang ICC, Daheg, Netherlands, 2011. Then, 2017, nag-file ho si dating Senador Antonio Trillanes ng Crimes Against Humanity. Ngayon, kung may magtatanong, bakit doon nag-file? Kasi nga ho, dito nung panahon na yon, itong si Trillanes nag-aalangan dito mag-file kasi nung mga panahon na yon, halos hawak lahat ho ni Digong. Kumbaga, siga siya nung panahon na yon Hawak niya lahat So, doon siya nagsampa na kung saan talagang walang kinakampihang politika. Hindi maka Marcos, hindi maka Duterte, hindi maka Trillanes. Talagang gitna lang. Yun ang ibig sabihin. Hindi katulad dito, kampi-kampihan. Doon, walang kinakampihan. 2017. 2019, ginamitan ho ni Digong ng kanyang mga kapangyarihan na ang Pilipinas ay umalis na sa pagsakop relasyon sa ICC, sa Daheg, Netherlands. 2019. Na kung saan umiiral na ang investigasyon. Kasi final 2017 So, legal. I-final meron pa tayong ugnayan sa ICC. Mahirap. I-final, hindi na tayo sakop ng ICC. Hindi naman tatanggapin ng ICC prosecutor yung final na demanda kung hindi pa tayo nasasakop ng 2017. 2019. Bakit niya tinanggal? Kasi nga, nararamdaman niya may nangyayari ng investigasyon. Gumugulong na yung kaso. So, tinanggal niya, hindi ho para sa Pilipinas. Ba't niya tinanggal? Para sa sarili niya. May hindi ho man lang pinag-usapan sa Senado. May hindi man lang pinag-usapan sa Congress kung bakit kinakailangan tayo umalis na. Ginamitan niya ho ng kapangyarihan bilang presidente. So, hindi totoong umalis ang Pilipinas. Inalis mo. Kasi ikaw lang ang may gusto. Para bakit? Ba't ka umalis? Para sa sarili mong benefits. Para sa sarili mong proteksyon. Kasi nga may nangyayari na sa investigasyon. Ngayon,
Anong magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung ang warrant mo ay galing ICC, dumating sa panahon ng Administrasyong Marcos? Kasalanan niya ba yan? Oh. Ngayon, pag may nagsabi, Chris Ulo, sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya papapasukin dito ang ICC. Hindi naman pinapasok. Pinapasok ba? Para arestuhin, ha? Para arestuhin. Hindi naman pinapasok para arestuhin, ha? Wala naman. Kaso nga lang, sabi niya nung una, nung gitna na, pwede pumasok rito ang ICC, hindi sila makikialam sa investigasyon. Hindi sila makikialam. Hindi rin nila pipigilan. Di ba? Bakit nga ba nagbago ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tulad sa unang pinangako niya? Kasi nga naman, mga kababayan, kahit naman ikaw, isipin mo, sinisiraan ka, minumura ka, sinasabihan ka ng adik, ni Digong, at kung sino-sino pa, kaalyado niya, lahat sila. Tapos poproteksyonan niya si Digong na hindi hulihin ng ICC. Ano yun? Napaka-unfair naman nun. Diba?